Mga balita, napako naman sa 1.7% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa bansa sa magkasunod na buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa man ang singil sa kuryente, bumagsak naman ang presyuhan ng mga karne at gulay sa merkado. Araw-araw, nagkakasundo ang mga mamimili at producer sa presyo ng mga produkto. Ngunit nagbabago ang lahat kapag nagbago ang demand at supply. Grabe, kamatis, 120 na kada kilo. Dati, 80 lang. Kasi maraming bumibili, kaya kulang ang supply. Sana mga suko, tumaas na yung demand kaya kailangan kong taas ng presyo. Sige po, mangito, kalahati na lang po yung bibigyan ko. Kapag tumaas ang demand ngunit mababa ang supply, tumataas ang presyo. Dahil dito, napipilitang magbago ang desisyon ng mamimili. Dito, ang daming gustong bumili ng kamatis mo, pero bakit hindi ka magdagdag ng tanim? Oo nga, mahal. Kung patuloy na mataas ang demand, magdadagdag ako ng tanim para tumaas ang supply, para mabawasan din ang presyo at mas makabenta. Nakikita natin kung paano nag-a-adjust ang producer kapag nababago ang demand at supply. Ito ang tinatawag na batas ng supply at demand. Ang ating lokal na magsasaka. Isang bagong pulisiya ang inilabas ng pamahalaan. Ngunit paano ito tatanggapin ng mga mamimili at producer? Bakit 80 lang sabi? Dati 70 lang. Tumaas kasi ang buwis, anak. Kaya kailangan ko taasan ang presyo para hindi tayo malugi. Mahirap man, pero kung pupunta naman ang tulong sa magsasaka, pwede lang naman siguro. Ang pulisiya ng pamahalaan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo. Ngunit ito rin ang nakakatulong sa mga producer at sa ekonomiya ng bansa. Ang layunin ng pamahalaan ay mapanatili ng patas na kalakalan. Ang buwis na mababalita ay gagamitin upang magtulungan ang magsasaka na binhi, patubig at makinarya. Sa ganitong paraan, natutulungan ng pamahalaan ang parehong producer at mamimili. Kapag maayos ang pulisiya, nagkakaroon ng balansing pamilihan. Ben, bumaba na ang presyo ng kamatis. 65 pesos na lang kada kilo. Kapag nagtutulungan ang mga mamimili, producer at pamahalaan, nagkakaroon ng maayos at balanseng pamilihan, susi sa pambansang kaunlaran. Natutunan
Natutunan ko na bawat desisyon ng mga mamimili ay may epekto sa ekonomiya ng bansa. Tama. Kapag tumaas ang demand at kulang ang supply, tumaas ang presyo. Pero kapag tumulong ang pamahalaan, bumabalik sa balanse ang pamilya. Gawa tayo ng mamimili sa pamahalaan. Wala sa ating pamumuhay. Ang maayos na sistema ng pamilya ay daan tulong sa pambansang kaunlaran. Ang demand, supply at pamahalaan ay parang tatlong haligi ng ekonomiya. Kapag balansyado ang tatlo, ang bansa ay umuunlad.